GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng Ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman. Sa investigasyon kasi nito, nakitang habang nakaupo bilang kongresista, tumanggap si Marcoleta ng 75 million pesos noong January 2025. Batay ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta sa investigasyon noon ng COMELEC. Lumabas din ito sa donors tax returns na isinumite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense, ang pagtanggap niya ng pera maaaring mauwi pa rin sa pananagutang kriminal at administratibo. Plunder daw na may tuturing ang sunod-sunod na pagtanggap ng pera ni Nooy Congressman Marcoleta na umabot sa 75 million pesos sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Sa laki daw ng halagang 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob kundi korupsyon na para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Ano ba yan, ha? Mga kababayan, ha? Kaya para bang halos araw-araw na lang ang ating naririnig sa balita. Ha? Ay issue sa politika. Ito ating gobyerno ay busy sa paghahabol, pagpapakulong, pagsasampan ng mga kaso laban sa kanilang mga kritiko. Oo. Ay katulad niyan, no, yung sinasabi ni Lito Banayo, oh, meron daw siyang natanggap na impormasyon ay may kinalaman sa pagpapalit ng konstitusyon sa pamamagitan ng CONAS, at nagkaroon daw ng meeting doon sa isang hotel, at binabanggit nandun daw si Tito Soto nung bago magpalit ng Senate President. Nandun daw yung Speaker of the House, nandun daw sa meeting, at ang pinag-uusapan ay tungkol sa pagbabago ng konstitusyon, pag-extend sa mga termino ng mga namumuno, congressman, senador, at presidente. Kaya para bang kung mag-isip itong gobyernong ito sa kasalukuyan ni Pangulong Marcos, para bang feeling nila ay napaka-unlad, napakaganda ng kanilang pamumuno para mag-ambisyon ng term extension. Ay halos araw-araw na lang maririnig natin, mababasa natin sa mga balita. Okay? Kaya puro ingay sa politika, problema sa politika. Katulad niya, no, itong gobyernong ito ay kung sino-sino na lang ang mga dinidemanda. Ang bagong dinimanda nila si Marcoleta. Yung tungkol sa di umano, ay tumanggap daw ng milyon-milyon pera bago mag-eleksyon. Di ba nagkaroon niya ng investigasyon sa COMELEC, at dinismiss ng COMELEC kasi nga wala naman daw linabag na batas si Marcoleta. Pero this time, after nung palitan ng liderato dyan sa Senado, ay para bang nagkatotoo ang sinasabi nito sa Amy Marcos, yung mga binabanggit na Amy Marcos, na meron daw ginigipit, tinatakot ng mga mamabatas, mga congressman, mga senador. Okay? Kaya kakasuhan kapag hindi bumoto. Katulad niya, no, nagkaroon ng palitan ng leadership, Senate leadership. Binabanggit ni Amy Marcos na yung iba daw kasamahan niya ay tinatakot, pinipressure, nakakasuhan daw. Ay ito na yun. Ito na yun kay Marcoleta. Isa na dyan. Biruan nyo ba naman doon sa kinaso kay Marcoleta ay sinasabi na plunder, bribery. Yun daw kinakaso, yun nasa balita. Yun ang nababasa ko sa balita .
Oo. Si Marcolita daw ay humaharap. humaharap sa kaso. Kaso sa ombudsman, plunder, bribery. Ay ngayon, di ba kamakailan kahapon yata narinig ko doon sa interview ni Mike Dipensor, no? Ay sila pala itong donor ni Marcolita. Kaya Mike Dipensor daw ay 30 million, doon sa ibang kasama niya ang dalawa ay may 25 million, may 20 million, may 25 million kasi tatlo daw yung donor ni Marcolita. Okay? Ay ngayon, itong mga tao ito ay hindi naman pala government official. Si Mike Dipensor, hindi naman siya government official sa kasalukuyan. Siya po ay private citizen dahil wala siyang posisyon sa gobyerno. Okay? Ngayon, di ba sabi nga di ba masasabi mo lamang na plunder yung isang pwedeng ikaso sa isang official ng gobyerno kapag siya po ay nagdispalko o nagnakaw o kaya yung malversation ng public fund, no? Okay? Ay kapag ang pondo ay galing sa gobyerno. Pero this time, yung pera na tinanggap ni Marcolita ay galing sa private citizen, private donor. Paano naging plunder 'yon, oo? Di ba? Paano naging plunder kung ang pera na tinanggap ni Marcolita para sa kanyang eleksyon ay galing sa private citizen? Yan po ating tanong. Kasi ang alam natin ay ang pwede lamang sabihing plunder kapag galing sa pondo ng gobyerno. Pero this time, parang first time ko yata nakarinig, no? Galing mismo dito sa balita na nabasa ko na ang ombudsman ay kinaso kay Marcolita ay plunder saka bribery. Akaiba, no? Akaiba itong ating ombudsman. Okay? Tapos, ngayon, bribery. Kasi dalawang kaso daw Bribery, ang tanong ngayon, kung bribery, bagamat sa batas, bawal tumanggap ang isang public official ng anumang bagay na galing sa kung sino man, okay, na mayroong kapalit. Okay? Ay ang tanong natin ngayon, kung si Marcolita ay tumanggap ng donor, campaign donor, ano ang kapalit? Okay? Kasi ang kaso, bribery at saka plunder. Ngayon, mga kababayan, ay nasa ombudsman po ang responsibility. Nasa ombudsman po ang burden of proof. Patunayan nila kung talaga bang may kapalit. Ano ang kapalit? Nung pagtanggap ni Marcolita ng donor, ng pera. Dapat gano'n. Nagdemanda ka ng bribery saka plunder. Patunayan mo kung ano yung kapalit. Okay? Kung meron bang hininging kapalit, itong tatlong tao na private citizen na nagbigay ng campaign donor kay Marcolita. Patunayan dapat ng ombudsman yan. Kasi kung wala, masasabi natin na ito ay isa lamang pananakot. Okay? Pananakot sa mga kalaban sa politika. Pananakot sa mga senador na kapag kayo ay hindi umanib sa minority, ito, kakasuhan kayo. Parang ganun. Diba? Tama po ang sinabi ni Amy Marcos. Tapos ito, si Lito Banayo, may binabanggit. Gusto raw magkaroon ng term extension itong ating gobyerno.
sa mga elected official tulad ng congressman, senador, si Pangulo Marcos, kasama si Pangulo Marcos. Ah, para bang ang laki ng tiwala ng Malacanang sa kanilang sarili, sa kanilang kakayanan. Para bang feeling nila ay maganda ang kanilang nagawa. Maunlad ang bansa. Maayos ang bansa sa kanilang pamumuno. Feeling nila maganda ang kalagayan ng bansa. Wala nga tayo naririnig ng mga good news. Halimbawa, sa ekonomiya na lang. O peace and order, halimbawa, infrastructure. Wala tayong naririnig ng mga good news. Kung meron man, Malacanang sila-sila. Binubuhat nila kanilang mga sariling bangko. Pero yung mga tungkol sa mga investor, lumago ang investor, wala. Meron tayong nababasa ng mga balita, karamihan nababasa ko. Umutang ang gobyerno, tumaas ang utang ng gobyerno. Piso, 61, magiging 62 na nga. Tapos yung inflation rate. Wala din tayong narinig na mga good news na ang gobyerno ay merong masasabi na flagship project. Wala. Wala tayong narinig na ang gobyernong Marcos ay merong nasimulan ng mga malalaking proyekto. Wala. Wala po eh. Ang tanging natin nakikita ngayon na kasalukuyang ginagawa ay yung mga dati pa, yung mga iniwan ni Duterte na pinagpatuloy ngayon na BBM. Pero yung project na mismong sa kanya, siya ang nag-create, gobyerno niya ang nag-create, wala po. Saan natin madalas makita ang presidente? Nandun, namimigay ng mga ayuda. Namimigay ng mga ayuda, bigas, noodles, kung ano-ano. Yun po eh. Tapos mayroon pang lakas ng loob o kapal ng mukha na mag-isip na magkaroon ng term extension. Ang basa ko dyan mga kababayan palagay ko, sabi nga ni Amy Marcos, Noel. Sa akin palagay, kaya sila po ay nagpapanukalan ng ganon, term extension, Noel, baka takot sila na pagdating ng 2028, manalo ang isang Vice President Duterte, Sara Duterte, at pag naupo, yari sila. Kulong sila, baka doon sila takot. Okay? Ang bera ito. Balita. Araw-araw, balita. Dating majority na Senado na sa pamuno ni Lacson, ay ni Soto, na ngayon ay minority na, nagbabalak na agawin. Ang liderato ng Senado. At ang kanila daw ay iluluklok ay si Gatchalian. Ang bira ito. Si Gatchalian daw ang kanilang gustong iluklok. Hindi makamove on. Hindi makamove on. Diba? Ito naman yung mga kakamping, yung mga katulad din na mga mahilig mag-rally na kapag meron silang hindi gusto, yung mga pari, itong si Winnie Munsud, gustong pag-resignin itong mga bagong majority senator. At ang maiwan nan daw ay itong mga minority. Ang bira ito. Ayaw ko sa inyo. Gusto nyo pag-resignin? Di ba dapat mas matuwa kayo kasi ang nakaupong Senate President, si Alan Cayetano, ay isang abogado at batikang senador. Kaysa ang nakaupo na Senate President si Soto, ay anong alam nun? Tulad ngayon, may impeachment.
may impeachment na ah, hinaharap. Merong impeachment na hinaharap sa Senado. Tapos ang gusto nyong mamuno ay yung hindi abogado. Ngayon, alam natin na kapag impeachment, dapat ang nakaupong Senate President, presiding officer, dapat abogado. Dahil pag halimbawa po ay katulad ni Tito Soto, hindi naman abogado, ano po ang kanyang alam sa batas? Kung meron man, ay limitado lamang. Ano ang alam niya sa mga jurisprudent? Diba? Ewan ko ba? Dapat itong mga tao na against sa mga Duterte, mag-isip kayo. Hindi porket ang nakaupong Senate President ay hindi nyo kaalyado, ay ganun-ganun na lamang gusto nyo pag-resignin silang lahat. 13 na senador gusto pag-resignin ng mga grupong ano ba yan? Ito mga grupo ng mga makapinglawan, makadilawan. Ayan, no? Winnie Monsud. Balita, pinag-resign daw niyang 13 senador. Abay yan, no? Mga tumandang naging makitid ang utak. Hindi nyo pa nga nakita, no? Hindi nyo pa nga nakita kasi si Alan Cayetano bilang Senate President ay 2 weeks pa lang siya. Hindi nyo pa nga nakita kung paano siya mamuno. Tingnan nyo muna ang kanyang pamumuno kung siya ba ay neutral, maayos, nagagampanan niya mabuti ang kanyang trabaho. Bago nyo sabihin na pag-designin nyo ang 13 senador, majority senador. Bakit naman si Soto, si Lacson, pinagtatakpan yung issue sa flood control? Bakit tahimik kayo? Bakit tahimik kayo? Hindi nyo pinag-resign si Lacson, hindi nyo pinag-resign si Soto. Mga tumandang paurong. Mga tumatandang paurong. Mga ito. Okay.